Good evening. Pwede na tayong magsugod? Game na daw, na si Ma'am Jen. Ngayong gabi sa tanan. Happy Father's Day. Dined mana. Last week lang pa, no? Sige. So, before we begin, naalam ko yung gamay na activity, no? Hindi siya lisod, matindog lang mo, no? Na ako'y question, and then asking some situations, then if naka-experience mo, ani, no? Bisan once lang sa inyong life, no? Please stand up, ha? Okay? Easy lang ba ang instruction? Easy lang. Dahil lang, di ba? So, first question. Tindog lang man. Naluya ka na ba o pray? Like you almost give up? Was there a time na katapuya mag-pray? Uy, tindog daw kung naka-experience mo na. Uy, ako nakatindog na mo na. Kaya ako naluya lang ka, di ba? Okay, you may sit down. Thank you. Okay, second question. Have you ever felt far from God, even though you know what's right, no? Have you ever felt far from God? Layuan ni Lord, uy, sa akong life? Naa ba? Please stand up, kung naa. Kasi once na sa inyong life. Okay, thank you. You may sit down. O last. Was there a time na lisod ka ayaw magpabiling na faithful? Yes. Please stand up if naka-experience mo. Kuya, yung mga tao isa ko right ko, yung may sit down, mag-tik. Joke lang, sige. Hindi kayo, naka-seatbelt sila na sila katindog, ha? Sige. So, thank you for participating, no? So, di ba, we have all those moments in our life, no? But the good news is, Hebrews 10, no, which will be our passage for tonight, says, we are not of those who shrink back, but of those who have faith and are saved. Tama ba? Are we all saved? Yes, amen. Amen, tama. So tonight, no, let's remember that faith isn't just about feeling strong all the time. Bilang feelings. No, sometimes ang pagtuo mula gisod, but God is gracious. He's the one who helped us continue. So maunang atong awiton karong gabi ang usa ka hymn na about sa iyang grasya. So come thou fount of every blessing. Kagtamuhan, subianin. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I fix upon it, mark of thy redeeming love. Verse 2. Here I raise my Ebenezer, hither my light have found, and I hope by thy good pleasure safely to our right home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interpose His precious love. How your kindness yet pursues me, how your mercy never fails me, till the day that death shall lose me. I will sing, oh I will sing. Oh, to praise how great a debtor daily I constrain to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander
Seek for thy courts above. Here's my heart. Here's my heart, Lord. Take and seal it for thy courts above. Thank you. So we all have days when we fall short, no? Pero ang atong kaluwasan dili nakadepend sa ato ang kusog. Tama? It's not about trying harder. It's about trusting Christ. So let's sin yet not I, but through Christ in me, to remind us na si Jesus ang ato ang kusog, not ourselves. Gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope. Left side to sing the next verse, okay? The night is dark, but I am not forsaken. For by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is this. Everybody, let's sing. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Next verse, let's sing beside, okay? No faith I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price He has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow. Now everybody, let's sing. To this I hope, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can see I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home, and day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. Let's all rise. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete,
So kung natin mga struggles karon, no, something nga nagpalayo sa imo sa Ginoo, remember this: our faith has found a resting place. Hindi sa imong performance, but in Jesus alone. So let's declare with this last hymn, my faith has found a resting place. Magpakalingon, Lord, sa among kaugalingon. Lord, ikaw ang among busog, ikaw ang among resting place. Lord, help us not to shrink back, but to move forward in faith, even when it's hard. Lord, we declare that Christ is enough, and you will carry us until the end, or to the end. This we pray in Jesus' name. Amen. And so tonight, let's hear from our speaker. Padayon ta sa atong pagtuon sa Book of Hebrews niya ta sa chapter 10. Ato na nato karong gabi ang katapusang bahin sa chapter 10, verses 26 to 31. So kung tanaw kita ta maayo sa mga kadalanan natay makita ng mga road signs. For example, mga warning signs. Para saan eh? Klaro ba? Lagi trabaho dia sa intersection, ako dito sa Dumoy. Dili mo gininganana ang mga road sign ang makita kanina kay
Slow down, men at work. Slow men. Kidugan na kayo. Bugay na traffic diha. Usahay po, no, mag-isip ta og mga warning, kadawat ta og mga warning through text message. Pero may kung makadawat na sa smart, no? Ang NTC, ang concern kayo na mga kanabitang mga anonymous na mga number, mo text, mo tawag, nakadaog ka, yung nani, yung nana. So, pwede kung makadawat og kanang text sa smart or sa NTC, kanang beware of scammers, ayaw niyo open na message, ayaw niyo tubagan na number. Concern kayo ang NTC. Now, kasi ito yung anak ng mga warning. Ganun na may mga warning signs sa dalan. Ganun na may mga warnings. Kasi ito yung anak. Para ma-aware ta, para ma-inform ta sa potential danger or consequence. Aron makalikay. Makalikay sa dili maayong mga mahitabo. Kung i-take na to seriously. Pero kung i-ignore po na to, baliwala na po na to, wala na po yung kahimuan ng mga warning. Diba? Sa atong teksto karong gabi sa Hebrews chapter 10, 26-39, ang author nag-warning siya sa mga Christians may tungod sa pagbiya sa pagtuo. Pagbiya sa ilang pagtuo kang Kristo o pagsalikway kang Kristo bilang Ginoo ng Lord. Nag-warning siya. Nga, dunay danger, delikado kaayo kung ang usa ka Kristohanon padayon siya sa pagpakasala nga iyahanan gisalikway italigdan niya si Kristo. Itong basahon ang mga bersikulo. Hebrews chapter 10, 26-39. Pwede tayo mabalik kung tindog sa atong basahon kini nga mga verses. Pero mabasa kay taas-taas ni siya. 1, 2, 3, go. Dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. There is only a terrible expectation of God's judgment and the raging fire that will consume His enemies. For anyone who refused to obey the law of Moses was put to death without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Just think how much worse the punishment will be for those who have trampled on the Son of God and have treated the blood of the covenant, which made us holy, as if it were common and unholy, and have insulted and disdained the Holy Spirit who brings God's mercy to us. For we know the one who said, I will take revenge. I will pay them back. He also said, the Lord will judge His own people. It is a terrible thing to fall into the hands of the living God. Think back to those early days when you first learned about Christ. Remember how you remained faithful, even though it meant terrible suffering. Sometimes you were exposed to public ridicule and were beaten. And sometimes you helped others who were suffering the same things. You suffered along with those who were thrown into jail. And when all you owned was taken from you, you accepted it with joy. You knew there were better things waiting for you that will last forever. Throw away your confident trust in the Lord. Remember the great reward it brings you. Patient endurance is what we need now, so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. For in just a little while, the coming one will come and not delay, and my righteous ones will live by faith. But I will take no pleasure in anyone who turns away. 39. But we are not like those who turn away from God to their own destruction.
We are the faithful ones whose souls will be saved. Salamat, Lord, sa mga bersikulo nga among basa karong gabi. Tudloy kami, tabangi kami sa pagsamot niini aron ma-encourage kami, mahagit kami nga po padayon mulahot tayo, Lord, sa among pagtuo hangtod sa kahanturan. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat, pwede na kami pabalik o lingkod. No, kini atong gibasa, no, usa kini sa mga seryoso kaayo nga warning sa Bible. Mahitungod sa pagbiya sa pagtuo o pagsalikway kang Kristo. Nga kung buhaton na sa Isu Kristohanon, no? O kung mahitabo na nato, no? Delikado gid kaayo. No? Nya naara bagay posibilidad nga mahitabo ni sa ato. Kani walay garantiya nga dili ni mahitabo kanato. Na dili mo biya sa pagtuo, nga dili mo talikod kang Kristo. Labi na yun kung dili nato panumbalingon, no? Kung atong ignore, i-disregard ang mga warning sa Bible. Para sa ito, anong mga warning signs, o ma-remind kita sa mga danger pero di na magbantay, di na ito sundon. Yun anak po ang mahitabo sa atong kinabuhi, sa atong pagka-Christian. Do not ignore God's warning. Kung tanaw na itong maayo, no, ang warning sa unang bersikulo sa Cebuano ni siya. Kaya kung nagkahibalo na kita sa kamatuuran, sayo na ito sa kamatuuran, pero por apan padayon paghihapon kita sa pagpakasala. Mga Kristohano na nadunggan ang kamatuuran, gidawat ang kamatuuran, pero nagpadayon sa pagpakasala. Dinha ang nagsulat, yan gigamit ang pulong nga kita. Kaya kung nakahibalo na kita sa kamatuuran, apan padayon paghihapon kita. Meaning, gamit niya ang word na kita, appeal siya. Appeal siya sa warning. Gani, appeal ang tanang Kristohanon, appeal ka, appeal ko. Ini nga warning, nga delikado kung padayon kita sa pagpakasala o tuyoon nato pagpakasala, bisan nasayra na nato ang kamatuoran. Na mga pangutana si RC ganina, ako rin po may pangutana. Kinsa sa ato ang nakahimog sala? Okay. Kinsa? Tindog. Kinsa sa ato ang nag-struggle sa sala? Kinsa sa ato ang nag-struggle sa balik-balik nga sala? Kung honest ka nga tao, yes, imong tubag sa mga pangutana. Pero kung magkasasala, magkita, di ba? Struggle ka sa sala. Pabalik-balik mo ng atong sala. Na? Pero, kining bersikulo na ito, karon nga, kanang padayon paghihapon sa pagpakasala, kanang, wala na siya gahiskot sa kanang frequency or kapila ka magpakasala, kapila ka nakasala, naghiskot na siya tungkol sa kanang response nato or attitude kung makahimo tag sala. Padayon ng pagkasala dito passport nga, himog sala pero wala gi-acknowledge pa, wala giila nga nakasala. Padayon ang pagpakasala, ibaliwala na lang, murag migahi na ang kasing-kasing, murag dili na madutlan, murag normal na lang ang paghimo og sala. Kung moabot na ang punto igsuon nga, hinunana ang response, ang attitude sa tao, nga murag wala na lang, murag normal na lang, wala na ipakialam, maabot ang punto nga hinunana, wala na, padayon na sa pagpakasala.
niya anang paagihay ng Bible nga iyahan ang gisalikway gitalikdan si Kristo. Padayon na kanang dili na makonbiktahan ba? Nahimo na siya ka normal, nahimo na siya nga habit. Kung moabot na siya nga punto, delikado na. Kay ingon ang Biblia sa unang Juan kapitulo 3 versikulo 9 atong basahon. Ang tao hindi mo mabasag si Juan ba? Ang tao na nahimong anak sa Dios dili magpadayon sa pagpakasala. Kay ang kinaiya sa Dios ana-anak kaniya. Ug tungod kay ang Dios mao ang iyang amahan, dili na siya nahimong magpadayon sa pagpakasala. Dapat ingon. Pero kung gapadayon sa pagpakasala, bisan nakahibalo na siya sa kamatuoran. Muna siya ang danger, ang delikado. Karon pangutana sa may mahitabo sa Kristohanon nga padayon ang pagpakasala. Kaduhang bahin sa 26. Wala nay halad nga mahimong ihalad aron mapasaylo ang atong mga sala. Ganun dili naman mapasaylo. Kaya ang gibuhat magud ni Kristo ang iyahang paghalad mauro maguna sa paagi. Wala na may laing paagi. Dili naman makahimo og laing paagi ang tao. Wala na laing klase sa halad nga makaluwas sa tao kundi ang paghalad na ni Kristo. So, wala na yung pag-asa. Muna sa ang major na iso. Kung maabot sa punto ba nga ang tao wala na saya, wala na saya pag-ibig sa lahat. Buti pa sa buta na ngayahan ng isalikway ang pagsakripisyo ni Kristo na maura na ba na pumaagi para maluwas sa tao. Pakawala niya o bili ang sakripisyo ni Kristo. Sa 27, lain na resulta. Ang tao na nagapakasala, ang tao na nagapakasala, nagapaabot na lang sa makahadlok na paghukom ug sa nagbilaab nga kalayo. Saan na siya? Nagbilaab nga kalayo. Ang tao na nagapadayon sa pagpakasala, talikdan niya si Kristo, biyaan ang iyang pagtuo, wala na pag-asa, ang iyang ihulat na lang mao ang makahadlok nga paghukom o ang nagadilaab nga kalayo. Ini na ba na silot? Maupod niya ang silot nga ipahamtang si Ginoo sa mga tao nga wala mo tuo, wala mo dawat kang Kristo bilang ilahang Ginoo o manluluwas. Impierno wala siya. God's judgment, ang paghukom sa Ginoo, pagsilot sa Ginoo, ang pagtambok sa tao na makasasala, ang pagtambok sa tao na wala ang dawat kang Kristo Jesus ang Ginoo manluluwas dito sa linaw na kalayo. Unsa atong reaction ani? Unsa yung debate karon? Hadlok mo? Ay, mo tumagyod. Well, gihatag ni sa Ginoo nga warning mga igsoon. Dili aron naglukod ta. Kay may gumawon ba yan atong Ginoo? Ang gusto lang yun niya nga para sa na-mention kanina nga para makabalot na ba kung sa atong buhaton? Labas na para maghinulsulta, para ang tao maghinulsol sa iyang mga sala, para maghinulsulta na yung bubalik sa Ginoo. Intention sa nagsulat ini kanang ato gyud ba i-take seriously ang warning kay kita magyud ang mag-antos, ang tao magyud ang mag-antos, no?
Kung atong ibaliwala ang mga warning sa Bible, kay mo abot yun ang adlaw sa pagsilot. Naamong kita sa Biblia, di ba? Day of Judgment. Dagan mo tayong mabasa sa Bible nga ang Ginoo nagpahamtang og silot, pirmi na siya. Pero kung ikaw ka karong gabi, kung kumahadlok ka, mawala ka, pastor, kay wala naman po nagpakasala. Kung mahadlok ka na, pastor, kung yun mo ba yung perno, kung mahadlok ka na, kay kung magkasala ko, ngayon mo po ko pasaylo sa Ginoo, mabalik mo po sa Ginoo. Wala mo na isalikway si Kristo. Wala mo po dibiya sa akong pagtuo. Kung ginana, ang atong estado sa atong Christian life, maayo kaayo. Pero, pagtanan ako, how about ang imong mga friends? Ang imong mga, labi na ang imong mga palimpi, ang imong mga kaila, nga wala pa nidawat kang Kristo. Kung maghuna-huna ta, niining silot kay pahamtag sa Ginoo kanila. Of course, hindi sa ato, kay maluwas na tao, kay tamahadlong nga ng perno. Kung maghuna-huna ta sa ila, ang ipahamtang sa Ginoo nga silot sa ila, tingali mag-uulog yung tingali mabalakatan para sa ila. Susunod nga pangutanan sa mga atong buhaton. Tingali, apply na to katong mga natunan nato sa Hebrews chapter 9. Diba? Katong isa ka punto ako na siya dito. Encourage one another. Dasigon sila. Katong mga kailan nato na nagluya na sa ilang Christian life, or kung tatang mga kailan nato, mga parinti nato nga pero klaro ang ilang Christian life, atong sultihan, nabiyaan, talikdan, sala, ang sunod kang Kristo, yan gamito nato ang pulong sa Ginoo sa pag-correct, sa pag-review kanila, inubanan sa gugma, sa patungkol ampuan nato sila. No? Mo nato ni kay kini sa warning para mo sa ato tanan. Okay. Kung warning gani na na sa danger, possible na danger consequence. Manang ato gini sa buhaton na iso. Dili na to ignore. Dili na to i-discard ang warning sa Ginoo. Remain in Christ and endure. Na human sa warning, na sunod ang gihimo sa author, iyang gidasig ang mga Kristohanon nga magpabilin diha kang Kristo, magpabilin o mulahutay mupadayon na taliwala sa mga kalistanan pag-antos ng ilahan giagyan. Aron madasig sila magpabilin kang Kristo, gi-remind sila, ipahinumduman sila mahitungod sa mga pagsulay o mga kalisod nga ilahan na nampasan. Okay, tanaw na to, balik ko na to basa. Grabe yun ang naagian sa mga Kristohanon, kini mga Kristohanon nga kinensyon sa Book of Hebrews. Atong basahon sa mga usapa sa Cebuano para musaktan ginato maayo. Sige. Para sa usok ganina sa atong pagbasa, 1 to 3 go. Hinugduri ninyo nga nang labay ng mga adlaw sa dihang bag-o palang kamo nga nahayagan ang himong Kristohanon. Daghang mga kalisod o pagsulay ang inyong naagian. Apan giagwanta lang ninyo kini o wala kamo magpadaog. Usahay gipakaulawan kamo o gisakit at tubangan sa mga tao. O usahay bisan dili kamo ang gibuhatan sa inyong niini, kundi ang inyong mga kauban. Nagaantos gihapon kamo tungod sa inyong kaluoy kanina. 34. Naluoy usab kamo sa inyong isip katawo nga gipriso. O bisan giilugan kamo sa inyong mga kapagkatangan, gidawat ninyo kini nga may kalipan. Di aura. Sa klase ka. Mga kalisod, kapaito, giilugan sila sa
sila mga kabagkabtangan, pero dinawat nila na may kalipay. So, dili basta-basta yung naagian, yung klase ng mga grabe ang ilang naagian. Pero, nilahutay sila, giagwanta nila ng tanan. Pagkatana kita, masa akong buhaton para makalahutay kita, para makapadayon kita. Ito may amin ato buhaton. Parihasa ihemplo nga ipakita ni mga Kristohanon sa buko Hebrews at tubangon nato ang mga pagsulay uban sa atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Pagtuo pagsalig sa Ginoo nga nasayod siya sa atong kahimtang sa atong sitwasyon. Pagtuo nga nasayod siya sa atong ginaatuban o ginaagian nga mga kalisod. Salamat sa Ginoo kay ginaubanan man kita niya, di ba? Gani makasimpatiya yun siya sa ato. Sumala sa atong mga natunan atong miaging nga mga wali. Pero namaw sa tanang mga igsuon, ang Ginoo nagatugod siya sa tanang panghitabo alam sa kaayuhan sa iyang mga katawhan nga nagihigugma kaniya. Sa verses 37 to 58, gidasig sa author ang mga Kristohanon nga ang ilang pag-antos temporary lamang. Apan ang himaya nga giandam ni Kristo walay katapusan. Ang mga pag-antos nato din sa kalibutan, mga temporary lang man siya, no? Ang mulam, ang hangtod sa kahanturan, no? Ang himaya, no? Nga giandam sa Ginoo sa ato. Kumpara nato ang mga pag-antos din sa kalibutan, kung ang himaya nga giandam sa Ginoo sa ato, hayo ra kayo. Muna ingon ang Biblia, mo-focus kita sa himaya nga giandam sa Ginoo. Tuon tagtanan, no? Si Jesus ni balik pag-usap. Dili kay mubalik pag-usap, no? Kung dili mubalik yun, na may kasiguraduhan mubalik yun sa pag-usap. Tuon man ta sa gisulti, sa gisaad sa pulong sa Ginoo mahitungod sa pagbalik pag-usap Kristo nga iyang ipadayag ang himaya nga iyang gitagana nga iyang giandam maalang kanato aron ma-encourage ta ba no? Samtang nag-atubang kita sa nagkalalain ng mga pagsulay din sa kalibutan, doon na kita gipaabot sa unahan. Kung kanang atong gipaabot sa unahan, muna ay makahatag o kadasig sa ato. Muna mga igsuon, pabilin kanunay diha kang Kristo. Lahutay yun hangtod sa kahanturan. Ina yung tapat. Lahutay yun. Ayaw atras sa imong pagsunod kay Kristo. Naot nga magpabilin kitang fully committed. Dili half committed, worse non-committed. Away klaro na ang gusto ano? Kung dili fully committed diha sa have faith that endures until the end. Sa katapusan ng versikulo, kita dili sama sa mga tao nga motalikod sa Dios ug unya mga laklat. Hinoon hugot ang atong pagtuo kaniya. Busa maluwas kita. Tanawa ka ng diya nga kita dili sama sa mga tao nga motalikod sa Dios. Pangutana, apil ba taan ng mga tao na dili motalikod sa Dios? Amen? Apil kita kayo, kita ang gigamit diha. Sa itong buhaton para kanang makapadayon kita, makalahutay kita hangtod sa kanturan nga dili kita motalikod. Dili kita to talikdan si Kristo nga dili kita to biyaan ang atong pagtuo. Sa may dapat nato buhaton. Kanang makabaton kita kanang pagtuo ba, faith that
endures until the end. Ha? Wala nang isopan magtinguha kita, no? Atong mabatunan kanang klase sa pagtuo nga makalahutay, makasukol sa tanang klase sa pagsulay. Ka na mga Kristohanon nga wala na ni padayon. Nangundang na sa lumba sa dagan, di ba? Ang Christian life is like running in a race. Daghanan mga Kristohanon nga nangundang na o dagan. Pero meron kusog kayo madagan. Kabot sa unahan ni hinay, dayon ni padaplin. Yan mga Kristohanon nga sa primero init kayo sa pagpangalagan. Pero sa nagkadugay, nangabugnaw. Nabugnaw sa ilahang pagpangalagan. Pero sa laing bahin po, salamat sa Ginoo kay sa Bible bitaw. Sa Bible, daghan tag makita nga mga example mahitungod sa mga tao nga nilahutay hangtod sa ilang kamatayon. Wala sila nibiya silang pagtuo. Wala gid na talikdi si Kristo. Sa sunod Biyernes ato nang muna anong madunggan nga mensahe. Mga example sa mga tao nga tuwa gid sila. Wala kami nila madawat ang isaad sa Ginoo sa ila. Namatay na lang sila, wala na madawat. Pero patayon ang ilahang pagtuo. Sa sunod Domingo mo na atong tunan. Sa sunod Biyernes mo na atong tunan. Ang mga example anak sa Bible. O kita po din sa simbahan, di ba? Pinaagi sa grasya sa Ginoo, nakapadayon po ta. Nakalahutay po ta hangtod karon. Diba? Taliwala sa mga problema, mga pagsulay, sa mga tentasyon. Wala tanibiya sa atong pagtuo. Wala nato talikdi si Kristo. Pasalamat ka din po ta sa Ginoo sa mga nangagi nga mga membro ni ining simbahan. Katong mga nagsugod, katong mga nagpioneer ni ini nga muluhaton dinhi sa tuig. Nagpatinumanon po sila sa Ginoo hangtod sa ilang kamatayon tingali. Papa ninyo to sila or mama or kaila, no? Mga membro sa una gikan dito sa Mother Church. Salamat sa Ginoo sa ilang example. Salamat sa ilang legacy nga gibilin nila kanato. Gani sa sunod bulan pag-celebrate sa atong church anniversary, atong i-celebrate ang pag-preserve sa Ginoo ni ining bulahaton sa tuig. Pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa iyang tabang, nakalahutay ta, nakapadayon ta, despite sa atong faithlessness. Bisaya faithful ta, faithless ta, pero ang Ginoo padayon ang iyang pagpakita sa iyang faithfulness sa ato. Ang pinagi sa iyang faithfulness, nakapadayon kita sa atong pagkristohan, sa atong pagtuo. Karon sa amin ato buhaton, mamati gid kita sa warning sa Ginoo kanunay. Kaya ang warning sa Ginoo para na sa atong kaayuhan. Dili kita magpadayon sa pagpakasala. Duol ta sa Ginoo. Mangayo pasaylo kay andam siya pasaylo, dili lang mo pasaylo kundi mo dawat po sa ato. Kauban sa matakusa, kitagtanan din sa simbahan, padayon ang atong pagbuhat sa ministry sa Ginoo. Padayon ang atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Dili mo biya sa pagtuo, dili talikdan si Kristo, padayon lang sa pagsunod kay Kristo hangtod sa kahangturan, hangtod sa pagbalik pag-usab kang Ginoong Kristo na ato Ginoo.
ang Ginoo mga panalangin ka nato. Ang atong inuko ang atong mga unong puso. Wala ko masayod kung sa inyong mga natunan karong gabi sa mensahe. Wala ako masayod kung sa'y gitudlo, isulti sa balang espiritu kanimo karong gabi. Kung unsa man kana siya, ako kang gihangyo na mo-respond ka pinaagi sa pag-ampo. Kung kinahanglan ka mangayo o pasaylo, himuha na siya. Kung kinahanglan nga imuhang pangayoon sa Ginoo nga ligonon pagyo ang imong pagtuo, buhata ka na siya. Pangayoa sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Kung kinahanglan nimo pasalamatan ng Ginoo kay gitabangan gyud kaniya nga nakalahutay ka, nakapadayon ka sa imong pagtuo, buhata ka na, pasalamati ang Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Matag usa ka nato istorya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo as our response sa mensahe nga ating lanunan karong gabi. Salamat Ginoo sa imong pulo nga among nadunggan karong gabi. Salamat sa pagpahinumdom nimo kanamo nga delikado gayud Ginoo kung kami magpadayon diha sa pagpakasala. Kay wala nay halad alang sa tao nga magpadayon sa pagpakasala. Kaya ang halad lang ni Kristo ay solusyon sa problema sa sala. Salamat Ginoo kay nakita namo nga imo gyud kami nga gihigugma Ginoo. At tungod sa imong gugma kanamo dili nimo gusto nga kami magsuffer sa consequence Ginoo sa among mga binuhatan. Gusto nimo nga kami mapaduol, mubalik kanimo Ginoo. Wala Lord, imuhang ihatag kini nga warning sa amo karong gabi. Salamat Lord, amo kini dawaton sa among kasing-kasing. Among pahinumduman kanunay ang among mga kasing-kasing bahin ni Ginoo. Tabangan kini Ginoo, tabangan kami sa pagpadayon sa among pagtuo diha sa unahan. Tabangan kami Ginoo kay mga usahay ang kulayahon, mga kapakyasan Ginoo. Ginoo pinagi sa imong tabang, pinagi sa imong grasya, pinagi sa imong gaho. Kami Ginoo makahutay, kami makapadayon sa among pagtuo diha kanimo Ginoo. Ginoo panalangin ni kini mensahe sa among kasing-kasing karon. Panalangin ni ang matag usa niya karon Lord. Wala ko masayod kung sa ilahang mga problema, mga kabugaton nga naa sa ilang kasing-kasing karon nagampo ko Lord nga ikaw mag-minister kanila Lord. Tanduga ang ilahang mga kalawasan, ang ilahang mga pagbati Ginoo. Lord, minister to them physically, emotionally, and above all Lord, spiritually. Lord, mag-minister kay kanamo Lord. Salamat Ginoo kay ikaw matinul-anon nga Dios. Salamat kay ikaw maluluyon nga Dios, mahigugmaon nga Dios. Kung among nakita na sinati ang imong pagka-Dios sa among kinabuhi. Tungod niya na inayad ka na mo ipasalamatan, isimba karong gabi. Ubanik kami Ginoo sa among pagtapos, sa among pagpamauli, ikaw magbantay, ikaw magabuban sa matag usa Ginoo. Among itugyan ang tanan, kanimo uban ang pagpasalamat. Ngayon ang tubagon Ginoo ang among mga panginahanglanon, ang among mga pag-ampo, sumala sa iyong pagbubuhat sa among kinabuhi. Kanimo lamang gayon ang dungog ug himaya. And now, with the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. Maayong gabi sa atong tanan. Amen. Amen.
Sa